Mas maraming naiulat na pag-aresto kaugnay ng malungkot na pagkamatay ng isang dalagang babae na tila'y tinapon mula sa isang abandonadong tulay sa Brazil sa isang insidente ng rope jumping na nauwi sa trahedya. Ngayon, may mga alegasyon ng pagbura at pagtatago ng ebidensya. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. May bago kaming update tungkol sa rope jumping case sa Brazil na sinusubaybayan namin mula umpisa. Ito ang kaso ni Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. 21 na namatay matapos mahulog sa isang rope jumping incident. Batay sa ulat, itinulak siya mula sa abandonadong tulay na walang lubid o tali. At 130 talampakan ang taas ng bagsak niya. Isa itong napakakarumal-dumal na pagkamatay. At lahat ng ito ay tila naitala sa video na kumakalat na yon sa social media. May 3 instruktor, sina Luis Felipe Feliciano Egorov, 32 taong gulang Vitor de Freitas Gonçalves, 27 at Maicon Fernandez Sintra, 42, inaresto sila. Kinasuhan sila ng homicide na may eventual intent o eventual malice. 2 umano sa kanila ay tumakas bago nahuli. Ayon sa NBC News, tinutukoy ng batas sa Brazil ang mga kasong ito bilang pagpatay sa tao, kahit walang intensyong pumatay, ngunit dahil sa mapanganib na gawain na alamang panganib ng kamatayan at tinatanggap ito. At ayon sa ulat, sinasabi raw nila na sila ay nasa gulat, na nawalan sila ng malay. Hindi nila matandaan kung sino ang may responsibilidad na siguraduhin ang kaligtasan ni Maria Eduarda, batay sa mga ulat na aming natatanggap. Ayon sa ulat, sinabi ng depensa na may malawak na karanasan ang mga individual kaugnay sa kasong ito sa G1 outlet. Ayon kay Delegate Andrea Dantes Levy sa Outlet Globo, walang paintulot ang kumpanyang nagpapatakbo ng rope jump doon. Kaya kailangan pa itong pag-usapan at pag-isipan. Pero gaya ng sinabi ko, may mga bagong kaganapan tayong kailangan pag-usapan, kaya kakalabas lang ito. Una, may mga bagong larawan. Mga bagong larawan na lumabas tungkol dito. May isang video na ipinost sa EPTV sa YouTube. Ibang anggulo ng insidente. Mulay, makikita na parang binubuhat ng mga instruktor si Maria Eduarda. Parang Superman, parang eroplano, sa ibabaw ng platform. At doon umano siya itinapon. Pero sa video, maririnig mo na parang sinasabi ng nagre-record. Tingnan mo ito. May isa pang nagsabi, Diyos ko. Matapos umanong itapon si Maria Eduarda lampas sa platform, maririnig ang nagre-record na nagsabing, Hindi, tigil mga tao, may naputol na lubid. Makikita mo kung paano nag-react ang mga instruktor, halatang nagulat at halos natigilan sa kanilang kinatatayuan. At ngayon, narito ang malaking balita. 3 pang miyembro ng grupong ito ang naiulat na naaresto. Sabi ng New York Post, may papel o di umano'y papel sila sa pagpaplano at pagsasagawa ng aktibidad. Ayon sa ulat, nangyari ang mga pag-aresto noong Sabado, Hunyo 20. Ayon sa Globo, sila ay sina Evelyn Dos Santos Gonçalves, na di umano'y responsable sa impormal na kumpanyang nagsagawa ng mga pagtalon. João Antonio Piveta Ribeiro da Silva, na iniulat na nakapuwesto sa ibaba ng tulay. At si Gabriel Barros. Si Martins, na umalis daw matapos ang insidente, ay hindi nakipagtulungan sa pulisya, ayon kay Bachi Noticias. At may isa pa, may paratang na lahat sila o ilan sa kanila may paratang ng pagbura ng digital na material tulad ng mga social media page ng kumpanyang Entre Cordas. May hinala rin na maaring sangkot sila sa pagkuha ng kamera. Ang posibleng GoPro camera na di umano'y hawak ni Maria Eduarda habang ginagawa ang rope jump. Ayon sa MSN, may saksi sa insidente na si Rafael Goulart na dapat susunod kay Maria Eduarda sa pagtalon. At nagulat sa media na nakita niya ang isang empleyado. Tanggalin ang kamerang ito, tanggalin ang GoPro mula sa strap sa liig ni Maria Eduarda habang siya ay nakahiga sa lupa. Sinabi niyang para sa kanya, maaari nag-aalala sila tungkol sa kagamitan o gusto nilang itago ang ebidensya. Batay sa 9.com.au, naglabas ang korte ng utos para paghalugog at pagsamsam ang mga teleponyo, elektronikong gamit at iba pang ebidensya. Ayon sa The New Daily, pansamantalang mga warrant of arrest ang inilabas para sa 5 araw. Ayon sa ulat, may hinala na sinadyang tanggapin ang panganib ng pagkamatay ni Maria Duarte at paghadlang sa hustisya. Ngayon, hindi pa ganap na malinaw kung sila ba ay pansamantalang inaresto o kung opisyal na silang kinasuhan. Pero mag-iimbita ako ng isang abogadong depensa sa kasong kriminal mula sa Brazil para pag-usapan ito. Ipaliwanag sa atin kung ano ang nangyayari dito dahil alam kong nakakalito ito. Nalilito rin ako. Ayon sa tanggapan ng kalihim ng pampublikong seguridad ng Sao Paulo,
Nakakita na ako ng maraming pagkamatay, krimen, mga kriminal. Nagsasanay ako ng matitinding sports. Hindi pa ako nakakita ng ganito kadaring at kapansin-pansing kaso ng kawalang pakialam sa seguridad at buhay ng iba tulad nito. Malaking pahayag yan. CP, nagpapatuloy ang civil police ng investigasyon para malinawan ang mga pangyayari. Matukoy ang may pananagutang kriminal at mahanap ang kamera ng biktima. Sa oras ng pagtalon, mahalaga itong bahagi sa pagbuo muli ng mga pangyayari. Maraming usapan tungkol sa kamera. Gusto ko ring talakayin yan. May nag-aalaga ba ng pusa dyan? Kasi ito ang punto. Sino bang ayaw ng malusog at masayang pusa, di ba? Pakainin sila ng smalls. Yan ang susunod na pinakamainam na hakbang. Kadalasan, ang pagkain ng pusa ay gawa sa murang pampadami, tira-tirang karne at artipisyal na sangkap. Kaya kalusugan ng pusa ang nasasakripisyo. Totoo yan. Pero iba ang smalls. Dawa ang mga recipe nila sa mga sangkap na walang preservative at 100% pangtaong kalidad gamit ang mga sangkap na makikita sa ref. Kailangan ng pusa ang protina para sa enerhiya. Kailangan din nila ng sapat na hydration para maging malusog. Mabuti na lang, may hindi bababa sa 80% animal protein ng smalls. Dahan-dahang niluluto ang sariwang sangkap para mapanatili ang nutrisyon, hydration at lasa. 88% ng mga may-ari ng pusa ay nagsabing gumanda ang digestion, kuminis ang balahibo at mas energetic ang pusa matapos pakainin ng smalls. Pinupuri rin ito ng mga eksperto. Itinuring ng Forbes ang smalls bilang pinakamahusay na cat food sa lahat. Ang mga reviewer ng BuzzFeed ay nagulat na gustong-gusto ito ng mga pusa nila. Nagsisimula ang kalusugan ng iyong pusa sa kung ano ang kanilang kinakain. Subukan ng smalls at makuha ang 60% diskwento sa unang order, libreng shipping at treats habang buhay sa smalls.com/ o smalls.com/sich. Mukhang interesante ito. May isang social media influencer sa lugar nung araw na yon na iniulat na nagsilbing technical na suporta. Ang lalaking ito ay si Luis Gustavo de Oliveira, ayon sa Bachi Bachi Noticias. Iniulat ng outlet na siya ay nagtatrabaho kasama ang team na ito ng halos 1 taon. Noong araw na yon, mga 4 na metro ang layo siya mula sa platform at nakatalikod sa nangyari dahil naghahanda ng talon para sa susunod na kalahok. Ito raw ang sinabi niya sa otoridad sa isang pahayag na isinalin sa Ingles. Nakakatanggap ako ng maraming mensahe kamakailan tungkol sa trahedya sa Lumeira. Sa ngayon, pinili kong wag munang magpahayag sa publiko tungkol sa paksa. Dahil may mga isinasagawang proseso at investigasyon pa sa kaso. Hindi ako umiiwas o nagiging walang pakialam sa nangyari. Sa tamang panahon, magsasalita ako ng malinaw. Pinahahalagahan ko ang pag-unawa ng lahat. No pala, naglabas ng pahayag ang pamilya ni Maria Eduarda na nagsabing, at inuulit ko, mahalaga na matukoy ng maayos ang lahat ng pananagutan at ang lahat ng sangkot ay mapanagot ng nararapat para sa kanilang mga ginawa at pagkukulang. Ibalik natin sa sidebar si Audrey Libarca, isang Brazilian na criminal defense lawyer. Kasama natin siya dati sa talakayan. Salamat sa pagbabalik para pag-usapan ito. Tama ba ako? Tama ba kami based sa mga ulat na may 3 pang tao na inaresto? Pero kinasuhan na ba sila? Hindi pa opisyal, pero oo. Nasa pansamantalang pagkakakulong sila na yon, na uri ng pagkakakulong kung saan mananatili ka doon ng ilang panahon para masigurong maayos ang takbo ng investigasyon. Alam mo ba kung anong kaso o anong pinaghihinalaang kaso kaya sila inaresto at nakakulong ngayon? Sa tingin ko posible rin, pero hindi ko alam kung pareho ang kaso ng mga instruktor o kung obstruction na. Ano ba talagang dahilan ng pagkakakulong nila? Anong kaso o pinaghihinalaang kaso? Pareho lang ang mga kaso sa mga nahuli sa akto na homicide with intent. Para lang malinawan, ito pa rin ba ay homicide with intent o homicide with eventual intent o homicide with eventual malice? Oo, ang eventual na bahagi ay mahalaga lang para masiguro na maikaklasipika nila ito bilang intent. Pero opisyal na tawag dito ay homicide with intent. Hayaan mo itanong ko, yung mga taong kakahuli lang, bakit mo sa tingin sila inaresto at bakit mo sa tingin sila inaresto ngayon? Malinaw na iba-ibang papel nila, di ba? Hindi silang mga tao sa video pero tingin ko may papel sila sa aktibidad ng pagtalon sa lubid. Magkakaiba rin ang pwesto nila nung araw na yon. May alegasyon din na posibleng itinatago nila ang ebidensya. Oo, ang paratang ibahagi sila ng grupo
testigo na nagsisigurong nangyayari talaga ang pantalon sa lubid na ito. Isa sa mga taong inaresto ay yung nasa ibaba ng tulay na inaakusahan ng pagtatabo ng kamera na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Pero may saksi na nagsabing nakita nilang kinuha niya ang kamera mula mismo sa katawan. Pero medyo nalilito ako. Kung hindi naman silang tumulong maganda ng lubid at di umano'y nagtulak sa kanya mula sa plataporma, paano sila maaring kasuhan ng homicide? Sa puntong ito, ipapaaresto ng hukom ang lahat ng sangkot sa insidenteng ito. Pagdating ng hatol, iba na ang magiging proseso nito. Nung muli tayo nag-usap, nabanggit ko kung gaano kahirap tiyakin na bawat individual na kilos ay matukoy sa paglilitis. Dahil sa batas, kailangan mong tukuyin ng paisa-isa kung anong bahagi ang ginawa ng bawat isa, alin ang kilos o pagkukulang na pananagutan ng bawat isa. Sa ngayon, hindi ko nakikitang sinusuri nilang bahaging ito. Nakikita ko lang na isinasakot nila lahat sa kumpanya bilang posible criminal. Kapag nakadetin sila, ano mangyayari sa investigasyon? Nabasa ko na may search and seizure na may mga waran para sa elektronikong kagamitan at ebidensya. Nangyayari na ba ito ngayon? Oo, hinahalugog na ang mga materyales. At ang gusto kong ituro ay na. Na pwede namang gawin yon na hindi sila inaaresto. Wala namang dahilan para arestuhin sila sa puntong ito. Balikan natin, bakit sa tingin mo inaresto sila ngayon? Ang paliwanag ng korte ay ginawa ang mga pag-aresto para masigurong hindi maabalang investigasyon. Pero hindi naman nila naabalang investigasyon hanggang ngayon. Inaakusahan silang nagtago ng ebidensya at sinira ang isang video at di umano'y kinuha ang GoPro camera. Kaya sa tingin ko, naiintindihan ko naman yon. Oo, napakahalaga ng kamera na ito sa investigasyon. Sana matagpuan nila ito balang araw. Kasi kasama ng biktima ang kamera buong oras. Ang kamera ang magpapakita kung napansin niyang may lubid siya, kung humiling siyang tumigil, o kung alam niya at kung alam din nila na wala siyang lubid. Iniisip ko na kung nasa kanya ang camera bago siya kunin. Tama ba? Makikita rito ang usapan nila tungkol sa lubid. At ang pagtingin-tingin niya sa paligid kung ayos na nga ito. Dahil tila may kalituhan pa rin kung paano ito nangyari. Para hindi pa rin klaro kung sino talagang responsible sa pag-secure sa kanya, tama ba? Tama, eksakto. May allegation na baka binura ang ilang social media pages ng kumpanya. Ang nababasa ko lang sa mga ulat ay may digital content na maaring nabura. Obstruction ba yon sa ilalim ng batas ng Brazil? Obstruction yun kung may binura sila mula mismo sa aktual na pagtalon ni Maria Eduarda. Posible rin ba na gusto nilang arestuhin at kasuhan ng mga individual na ito para tumistigo laban sa 3 pang instruktor? At malamang, oo. May provision ba sa batas ng Brazil kung saan maaari silang makakuha ng immunity kapalit ng pagtestigo? Mayroong mekanismo na maaring magbigay sa iyo ng immunity kung magtetestigo ka sa ilang krimen. Pero hindi ito naangkop dito. Gusto ko lang bumalik sandali kasi medyo nakakalito. Nung binasa ko ang mga ulat tungkol dito, balikan natin ang mga kasong kinakaharap ng 3. Sabi pa rin nila, homicide with eventual intent, homicide with eventual malice. Pero ang sinasabi mong kiyora ng prosekusyon ay may intensyon talaga na sinadya at planado nilang patayin siya o kaya naman ay sobrang pabaya sila na binaliwala nilang panganib kaya iyon na ang naging intensyon. Gusto ko lang linawin tungkol sa 3 kinasuhan. Ano sa tingin mo ang teorya ng kaso ng prosekusyon? Ang teorya ay hindi na sila, ay sobrang pabaya na sila. Hindi nila inintindi, kundi wala talaga silang pakialam kung mabubuhay o mamamatay siya. Mahihirap patunayan yan kasi ayon sa mga pahayag hanggang ngayon, sinasabi nilang hindi talaga nila alam na wala siyang lubid. Ano ang masasabi mo sa mga sinasabi ng depensa sa ngayon, lalo na sa media, na may karanasan sila, na blackout sila, hindi nila alam ang nangyayari, nagulat sila, nagawa na nila ang mga talon na ito dati, at hindi nila alam kung sino ang responsabal sa pagkakakabit sa kanya ng maayos. Ilan lang yan sa mga unang pahayag mula sa tingin ko'y mga abogadong nasa depensa kaso.
Ganito ang pananaw ko dito. Noong huli mo akong tinanong tungkol sa regulasyon ng aktibidad na ito, at nagkamali ako nang sabihin ko hindi regulated ang rope jumping at monkey jumping. Mali iyon. Ang bungee jumping ay opisyal na regulated sa Brazil, pero hindi ang rope jumping. Ngunit ang hindi pagiging regulated ng rope jumping ay hindi na nalahulog ang bawal ito. Kaya walang aktwal na regulasyon na nagsasabi kung sino ang responsable sa ano, paano ito dapat gawin, alin ang mga kagamitan, sino ang may pananagutan at sino ang hindi. At pagdating sa isang kasong kriminal, kaya na sinabi ko, kailangan mo matukoy ng eksakto kung sino ang gumawa ng ano. At kung ang aktibidad na ito ay sobrang walang regulasyon, na kahit walang mga pahayag, hindi mo pa rin matutukoy kung sino ang responsable sa ano. Hindi mo ito makikita sa kanilang pahayag dahil hindi nila alam. Hindi nila malalaman dahil walang regulasyon. Hayaan kitang tanungin tungkol dyan. Nabasa ko ayon kay Bachinot Dicias, ayon kay Evandro Schutz, teknikal na tagapamahala ng Brazilian Association of Ecotourism and Adventure Tourism Companies, may mga kinakailangan ng Brazil para sa mga adventurous na aktibidad na ito. Sinabi niya sa isang panayam sa SBT News, at ito ang kanyang sinabi. Ang Brazil ay isang pandaigdigang sanggunian pagdating sa technical na standardisasyon para sa mga aktibidad ng adventure tourism. May 51 kaming technical na pamantayan at angkop na batas para sa komersyal na leisure at adventure na aktibidad. Binigyang diin niya na may particular na patakaran sa komunikasyon, mga kagamitang pangkaligtasan at kakayahan ng mga profesional. At nagbabala siya ng mga insidente tulad ng nakikita natin dito sa Skeleton Bridge, na patuloy pa ring nangyayari, ay hindi isang natatanging kaso. Nangyayari ito tuwing weekend sa Brazil ng illegal at irregular. Kaya sa tingin ko, sino ang dapat managot dito? Kung wala silang pahintulog sa mga lundag na ito, kasalanan ba ito ng gobyerno? Mas pinaigting ba ng pulisya ang pagbabantay sa ibang organisasyon matapos ang insidenteng ito? Sa pananaw ko, sa sarili kong pananaw, lahat ng sangkot ay may pananagutan dito. Pagdating sa tulay mismo, ang tulay ay itinayo bilang daanan na isang linya ng tren na pambansa. Ngunit hindi talaga dumaan ang tren doon. Hindi dumating ang tren. Kaya matagal na walang silbi ang tulay na iyon. At matagal nang nangyayari ang mga aktibidad na ito dito. Wala namang ginawa para pigilan ito. Naglagay sila ng mga karatula sa isang panig. Pero dumadaan pa rin ang mga tao sa pribadong anay-arian malapit sa tulay, kaya hindi nila ito nakikita. Alam lang nila na may tulay at kailangan nilang makarating doon kahit paano. Ang tulay mismo ay pag-aari ng federal na pamahalaan, pero ang mga city hall ng dalawang bayan na kasangkot ay may pananagutan din dito. Kailangan nilang maglagay ng karatula at tiyaking mapipigilan ang mga tao sa pagpasok sa tulay na ito, dahil matagal nang alam na delikado ang lugar na ito. Pagkatapos mangyari ang lahat ng ito, nakatakda na ang federal na pamahalaan na pasabugin ang tulay. Gigibain nila ito. Ang mga lungsod na sangkot ay maglalagay ng harang para di makapasok ang mga tao sa tulay mula sa magkabilang panig. Habang hindi pa yon nangyayari, pero ito ang nangyari na yon, dapat matagal na itong nangyari noon pa. At saka, kahit ganoon, matagal na talagang ginagawa ang rope jumping. Hindi ito bagong aktibidad. Kaya kung hindi naman talaga ito ipagbabawal ng tuluyan, dapat noon pa ito na-regulate. Hindi ba sa tingin mo ay gigibayin nila ang tulay na ito pagkatapos mangyari ito? At ang ideya ay kailangan pang mangyari ang ganito para gibain ang tulay. Pero hindi ba ibig sabihin nun ay inaamin ng gobyerno ang pananagutan? Yun ba ay sinasabi ng gobyerno na dapat ay giniba na namin ito? May naging problema. Hindi namin ito inamin. Hindi namin ito ginawa. Ipinapahiwatig ba nito sa iyo na totoo ang lahat ng paratang na delikado ang tulay? Isa pang argumento, baka masyado ng masama ang lagay, kaya kailangang gibain na lang ito. Halagang responsibilidad na ito ng mga nasasakdal na yon. Sila ang may pananagutan dito, kahit saan pa ito nangyari, sa tulay man o sa ibang lugar. Pero curious ako sa opinion mo dito na kung gigibayin nilang tulay, hindi ba parang inaamin ng gobyerno na silang nagkamali? 100%. Pwede ko bang itanong ito bago tayo matapos?
Ano ang susunod na mangyayari sa kasong kriminal laban sa tatlong instruktor? Ano ang susunod na hakbang sa proseso? Sabi para sa tatlong bagong inaresto, kailan ang deadline ng pagsasampa ng kaso laban sa kanila? Kapag sila ay inaresto, may 45 araw ang imbestigasyon para matapos, na maaaring palawikin pa ng karagdagang 45 araw. Kung wala kayong maisasampang sakdal sa panahong iyon, kailangan silang palayain hanggat walang lumalabas na hatol. Para sa tatlong nasampahan ng kaso, ano ang susunod na mangyayari? Maghihintay sila ng iba pang kasong isasampa dahil may biktima ito. Hindi pwedeng dalawang paglilitis sa isang kaso. Kung higit sa isang tao ang sangkot, dapat sabay silang litisin. Nakadepende ang isa rito. Sige, naiintindihan ko. Walang magkakahiwalay na paglilitis. Kaya posibleng 6 na tao ang sabay-sabay na nililitis. Oo, naranasan ko na yun dati. Kasama ang 30 tao sa isang paglilitis. Grabe. Mukhang komplikado. Oo nga. Oo. Dumating ka at tinanong kita kung anong naging reaksyon sa kwentong ito. At habang may lungkot at sakit, nabanggit mo na maraming tao online sa kasamang palad ay mas nagkokomento tungkol sa katawan at itsura ni Maria Eduarda kaysa sa iba pa, na talagang kasuklam-suklam kung tutuusin. Ano ang pinakabagong balita na maaari mong ibahagi sa amin dyan? Pinakabagong masasabi ko ay yung mga nagbigay ng nakakakilabot na komento sa katawan niya sa Muj at kung paano. Ito ay mangyayari, sila ngayon ay iniimbestigahan. 2 babaeng kongresista ang humiling sa prosekusyon na imbestigahan ang mga taong ito dahil sa kanilang mga komento. Maari ba silang kasuhan ng krimen? Anong krimen ang pwedeng isampa sa kanila? Hindi ko alam ang eksaktong salin, pero ito ay ang pag-udyok na gumawa ng masama sa isang katawan. Sige, pasensya na. Kasi dito sa Estados Unidos, may proteksyon kami sa First Amendment. Kaya madalas may masasamang sinasabi ang mga tao. At may karapatan silang gawin yon maliban na lang kung lumalampas na ito sa legal na hangganan. Tulad ng pagbabanta, panliligalig, paninirampuri, o pag-uudyok o paghikayat sa isang tao na gumawa ng totoong krimen. May ganito rin bang proteksyon sa Brazil para sa kalayaan sa pananalita tulad ng First Amendment? Meron, pero mas limitado ito kumpara sa Estados Unidos. Mas limitado talaga. Madali kang mapanagot sa isang krimen, madali kang masampahan ng kaso. Wow, sige, isa pa itong bahagi na susundan natin. Ayos. Salamat sa pagpapaalam sa amin. Talagang masaya akong makita ka at nagpapasalamat ako na sinabi mo sa amin kung ano ang nangyayari dyan. Salamat, Jesse. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Mapapanood nyo rin kami sa Peacock ng NBC. Sundan nyo ako sa X, Instagram, at Jesse Weber Live sa News Nation, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time hanggang sa muli mga kaibigan.